Isa sa masarap at simpleng ulam ang tortang maliliit na hipon. And for today's video, yan ang recipe natin kasama ng piniritong espadang tuyo at dried pusit. Samahan pa natin ang masarap na sausawan na pipino na may suka ay panalo talaga sa sarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng maliliit na hipon. Ito po ay hindi ko binili, binigay lang ng isa sa mga kamag-anak namin from Bicol. Sinamahan na rin ito ng spadang tuyo at dried pusit. Sa sausawan, kakailanganin natin ng sibuyas at pipino. Isang pipino lang yung gagamitin ko dito, pero kung gusto nyo pa pong dagdagan yan, pwede rin naman po. Hugasan lang natin ito ng mabuti, then tanggalin yung buto sa gitna at hiwain ng maliliit. After nating may handa yung pipino, iset aside muna. Next na nating ihanda dito yung sibuyas. Sa sibuyas, maraming sibuyas yung kakailanganin natin. Bukod sa sausawan, gagamitin din natin ito sa paggawa ng tortang maliliit na hipon. At para hindi na nga ako mahirapan pang maghiwa nito, medyo marami-rami nga kasi yan, gumamit na rin ako ng food processor at ginrind ko na yan para maging pino. Pero kung wala naman po kayong food processor, pwede nyo pong hiwain na lang yan ng maliliit. Kumuha lang ako ng mga 2 kutsara at hinalo ko na nga dito sa pipino. Then, tinimplahan ko na ito ng asin at paminta after kong lagyan ng suka. Naglagay din pala ako dito ng asukal para mabalance yung lasa. Haluin lang natin ito, then set aside. At sa paggawa naman ng ating tortang maliliit na hipon, ilagay lang natin ito sa isang lagayan. Mga isang balot lang po yan, then lagyan na natin ng sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Pamintang durog, 2 itlog at 3 tablespoon ng all-purpose flour. Sa pampalasa, naglagay lang ako ng asin at konting seasoning granules. Haluin lang natin ito at nung napansin ko nga na medyo dry pa yan, naglagay ako ng tubig. Yung tubig, siguro mga 1/4 cup lang yung nilagay ko. Haluin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung ganitong consistency. Sa pagluluto naman po nito ay napakadali lang. Magpainit lang tayo ng mantika at maglagay ng mga 1 kutsara ng ating mixture. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. After nya, next ko nang niluto dito yung espadang tuyo. Isa naman ito sa paborito kong tuyo kasi hindi maalat. Next ko nang niluto naman dito yung dried pusit. Ito yung klase ng mga ulam na talagang hindi nakakasawa kahit paulit-ulit at talagang para po sa akin ay napakasarap. And thank you so much po pala sa nagbigay nito sa amin. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.